Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kinwestiyon ng Makabayan Block sa Kamara ang naging pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na ginamit lang ang pangalan ng Pangulo kaugnay sa 100 bilyong pisong isiningit sa 2025 national budget. Binweltahan din nila ang ombudsman na tila umaayon umano sa pahayag ni Lacson. Panawagan nila walang i-exempt sa investigasyon lalo't mabigat ang mga alegasyong ibinabato laban sa presidente. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson kamakailan na totoong may 100 billion peso insertion matapos anyang busisiin ang 2025 national budget. Anya ginamit lang ang pangalan ng Pangulo. Kine-question yan ngayon ng Makabayan Block sa Kamara. Chair pa naman siya ng Blue Ribbon Committee pero prematurely ay meron na siyang conclusion na hindi Pangulo ang nag-utos at ginamit lang ng mga opisyal, walang batayan pa para sabihin yon. Kailangang direktang sagutin, harapin at sagutin ng Pangulo. Panawagan ng Makabayan Block sa Ombudsman, ICI, Senate Blue Ribbon Committee at Kamara, ipatawag sa investigasyon, hindi lang ang Pangulo, kundi pati na rin sina dating ako Bicol Representative Zaldico, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Executive Secretary Lucas Bersamin, at dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Bakit walang urgency na ipatawag at formal na itala bilang sworn testimony yung binahagi ni Senator Lacson? Kung hindi po mangyayari ito at kung tatahimik ang Pangulo at ang Malacanang, masasabi natin may nangyayari ng cover-up. Dapat walang exempted sa investigation mula Malacanang, mula ho sa tuktok, ay dapat talagang maituloy na. Bumuelta rin ang Makabayan Block sa Ombudsman na tila umaayon umano kay Lacson. Bakit hindi kasali sa kanyang investigasyon ang Pangulo mismo? Ibig sabihin, inaabsuelto na ba ng Ombudsman mismo at ng Blue Ribbon Committee Chair ang Pangulo ngayon pa lang kahit wala pang ang proper investigation na naisasagawa sa mga nagsalitang personahe na to? Sagot naman ni Lacson, basehan niya sa pahayag niya ang 1.5 billion pesos na halaga ng mga proyektong vinito ng Pangulo. Mahirap din anyang paniwalaan ang sinabi ni Zaldico na siya ang nag-deliver ng 25 billion kickback dahil inamin ni dating DPWH Undersecretary Bernardo na siya ang may hawak ng deliveries ng mga kickback. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Malacanang. Nauna namang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gumugulong na rin ang motu proprio investigation ng kanyang tanggapan sa mga sinabi ni Zaldico kahit wala pa silang hawak na sworn statement. Kasama rin anya sa mga posibleng imbestigahan ang Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 Oras. Ipinasubasta na ng Bureau of Customs ang 7 sa 13 luxury vehicle na kinumpiska mula sa mag-asawang Diskaya dahil kulang-kulang ang mga papeles at binayarang buwis. 8 kumpanya ang lumahok sa bidding na ayon sa Customs ay sumailalim sa proseso para masigurong hindi sila dami. Nakatutok si Joseph Moro. There is a sole bidder for the Lincoln Navigator. It is declared the sale lot number 062-2025 sold. Isa yan sa 7 luxury vehicles na isinubasta sa public auction ng Bureau of Customs. Nakuha yan ng kumpanyang Les Central Jewelry sa bid price na 7.1 million pesos. Binayaran niya ng winning bidder ng cash na nakalagay sa mga backpack. Ang mga bundle-bundle ng pera idinaan pa sa money counter.
for the sale lot number 062-2025. The winning bidder is Lesentrel and paid the full amount of 7,100,000 pesos. Ano niyo yung sasakyan? Ay, hindi. Lutusan lang po ako ni boss. Oo. Ako lang pinabili. Gagamitin po yata. Personal? Personal. Okay. Gusto niyo talaga yung mga Lincoln? Hindi naman po. Gusto niya yung history. Kabilang ang naturang sasakyan sa 13 luxury vehicles na kinumpiska ng Bureau of Customs sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya na kulang-kulang ang mga papeles at ibinayad na tax. 7 sa mga sasakyang yan ang isinubasta. Pinakamura sa pinabid ay nasa 5 milyong piso. Sa 7 na luxury vehicles ng mga Diskaya na ipapa-auction ng Bureau of Customs, ang pinakamahal dito itong Rolls-Royce Cullinan na ang starting bid ay 45.3 million pesos. Magkano itong payong nyo? Ilang milyon itong payong nyo? Kasamang isinubasta ng sasakyan ang sumikat na payong na dahilan umano ni Sara kung bakit niya binili ang sasakyan. Lahat ng ibebenta ngayon, pera nating lahat to eh. Pera natin yan, yung pinambigid dyan. 3 ang matagumpay na naisubasta ng Bureau of Customs. 2 sa mga ito nakuha sa kabuang halagang lampas 30 million pesos ng iisang kumpanya, ang Simplex Industrial Corporation. Sinubukan namin kunan ng pahayagang kumpanya pero tumanggi ito. Walang nagbid sa Rolls-Royce at 3 iba pang luxury vehicle. Kaya ayon sa BOC, maaaring ibaba nila ang presyo ng mga ito sa susunod na bidding. We used a 10% depreciation factor, no? But we can now consider perhaps maximizing to 16% as depreciation. We can also consider current market prices for the second auction. 8 kumpanya ang nagbid kanina na ayon sa BOC ay kanilang vinet o siniguro na malinis sa pamamagitan ng paghingi ng income tax return mula sa Bureau of Internal Revenue. Establishing the purchasing power of the bidder to make sure na hindi sila dami, no? Na kumuha lang ng isang taong kakilala at sasabihan na bibigyan siya ng pera at mag-participate sa auction. 38 million pesos o wala pa sa kalahati ng target na 103 million pesos ang nakolekta sa auction na iririmit ng BOC sa National Treasury. Hindi yan may iwan sa BOC. So pag yan na sa Bureau of Treasury na, magagamit na yan sa mga programa para sa ating mga kababayan. Asset recovery is a component of anti-corruption work because without it, the financial damage caused by these people cannot be repaired. These 7 luxury vehicles were purchased with flood control money. This is justice in practice. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Bilang bahagi ng proseso, iimbestigahan ng PNP Internal Affairs Service ang madugong buy-bust operation ng kanilang mga kabaro na ikinasawi ng 3 suspect sa Quezon City. Sa gitna niyan, inilabas ang CCTV footage ng nangyaring engkwentro at tunghayan sa pagtutok ni June Veneracion. Sa CCTV na ito, makikita ang lalaking may dalang kahon na itinuturong drug suspect ng pulisya. Mula sa likuran, dadambahin siya ng isang pulis. Dito na magsisimula ang gulo sa pagitan ng grupo ng mga suspect at mga pulis mula sa PIDEG o Drug Enforcement Group ng PNP. Mabilis na tumakas ang isang suspect. Harapan namang nakipagbarilan ng isa pa na nakakulay green na t-shirt. Pagkatapos ng ilang segundong putukan, patay ang 3 drug suspect. Sugatan naman ang isang pulis at isang civilian informant na sakay ng maroon na kotse. Ito ang madugong drug buy-bust operation ng PIDEG sa Quezon City noong Martes ng hapon. Probably, ang intention po nila is to set up itong mga would-be victims na hindi naman nila alam na pulis. Maitatakbo nila yung staff at makukuha pa yung pera. 10 bricks at 3 baril ang nakuha sa mga suspect. Pero sa video na nakuha ng GMA Integrated News sa crime scene, itsurang pansit ang nakita nang buksan ang laman ng kahon na dala ng isa sa mga napatay na suspect. Hindi ito itinanggi ng PIDEG pero kailangan pa daw hintayin ang resulta ng examination. Officially, nasa report po namin yun. Nasa report na it would appear na 10 bricks consisting of containing what looks like noodles with powdery substances. So, we're waiting for the official report or results of the lab exam. Bilang bahagi ng standard operating procedure,
ay magsasagawa ng investigasyon ang Internal Affairs Service sa nangyaring operasyon. Bukas naman daw dito ang mga tauhan ng PIDEG. Patuloy namang tinutugis ang isang suspect na nakatakas. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Tila nagpahiwatig si Pangulong Bongbong Marcos na magpapatuloy ang balasahan sa gabinete. Lumutang naman ang tanong kung posibleng mapabilang riyan si First Lady Liza Araneta Marcos matapos pabirong banggitin ng Pangulo ang kanyang pangalan sa isang talumpati. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa Bagong Bayani Awards kaninang umaga kung saan kinilala ang mga OFW, binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang talumpati. First Lady Luisa Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist with on the OWA with some of the activities. Pero nabuo ang mga tanong sa mga susunod niyang sinabi. So she has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... Ibig sabihin ba nito ituloy ang balasahan at magiging bahagi na ng gabinete ang unang ginang? Kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo, so yun muna po tayo, face value. Kasama sa mga pagbabago sa gabinete ang anunsyo ng palasyo ng Lunes sa pagbibitiw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin dahil umano sa delikadesa matapos mayugnay ang kanyang tanggapan sa anomalya sa flood control projects. Pero hindi nagustuhan ni Bersamin ang anunsyo dahil hindi naman daw siya nag-resign. Nang hinga ng reaksyon si Palace Press Officer Claire Castro, hindi binawi ng palasyong pahayag. The Palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Do we still stand by our statement that you resigned out of the delikadesa? Muli po, ang pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo at kung ano po naramdaman ni E.S. Bersamin, yun din po na ginagalang po natin ang kanyang nararamdaman. Inanunsyo rin nung Lunes ang pagbibitiw ni dating Budget Secretary Amenah Pangandaman matapos siyang iugnay sa mga alegasyon kaugnay ng budget insertions. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangandaman na nagsumiti siya ng irrevocable resignation sa ngalan ng integridad sa serbisyo publiko. Naniniwala daw siyang ito ang pinakamarangal na daan para makausad ang bansa ng may linaw at pagkakaisa. Hiniling namin na siya'y makapanayam para linawin ang mga dahilan sa kanyang pagbibitiw, pero hindi siya nagpaunlak. Pero kapwa ay tinatanggi ni Bersamin at Pangandaman ng mga paratang. Ayon sa palasyo, kahit may nabanggit ng mga miyembro ng gabinete sa mga alegasyon ng katiwalian, walang internal investigation na nagaganap sa ngayon. Gayunpaman, lahat ng opisyal maaaring sibakin anumang oras, depende sa Pangulo. At kahit nagbitiw na, hindi pa rin naman sila lusot kung may pananagutan. Wala pong pwedeng lumagpas. Kung kinakailangan po imbestigahan, private citizen, public official, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Para umano sa transparency, kaya mayroong appraiser na sumisilip sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po yan sa palasyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ina-assess ng Cuervo Appraisers, isang professional asset valuation company, ang SALN ng Pangulo para makita ng publiko ang updated market value ng kanyang mga ari-arian. Base sa nakuhang mga dokumento ng GMA Integrated News, sa huli niyang deklarasyon nitong 2024, ang kanyang net worth ay nasa mahigit 389 million pesos. Pero sa isinumiting SALN, makikitang isang Annex D kung saan may ibang nakalagay na net worth na nasa 1.375 billion pesos. Base yan sa appraisal report ng Cuervo Appraisers Incorporated. Kaya kung susumahin, mula sa mahigit 79 million noong 2005, mahigit 1,600% ang naging pagtaas ng net worth ng Pangulo sa loob ng halos 20 taon. Para mas maganda rin makita ng taong bayan kung magkano na yung value ng mga properties na dating na-acquired before.
Dahil darating yung panahon na sasabihin nila na ito na yung value niyan. So, dapat i-declare din. So, wala namang mali doon. Mas maganda nga po. Sa isang garahe sa Baguio, huli sa aktong pinipinturahan ang isang umano'y nakaw na sasakyan. Nag-iba man ng kulay, nabawi pa rin ang tunay na may-ari ang sasakyan tugma sa hawak niyang engine at chassis number. Ang pagdakip sa may-ari ng bahay, tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng PNP Highway Patrol Group ang residential property na ito sa Sitio Arupong, Luwakan proper sa Baguio. Ang kanilang pakay, ang garahe ng bahay kung saan inabutan nilang pinipinturahan ang utility vehicle na ito. Ayon sa HPG, nakatanggap sila ng tip na dito dinala ang sasakyang ninakaw umano nitong nakaraang buwan habang nakaparada sa harapan ng bahay ng may-ari. Binasag po yung windshield ng kanya pong sasakyan. Binaklas nga po yung ignition cap at gumawa ng mga other way, nag-tap ng mga lines para at least mapagana. Ito pong kanya pong sasakyan. Kasama ng HPG sa operasyon ang babaeng complainant. Nakaparada sa gilid ngayon ng kalsada, ng highway. Tapos ano ang ginawa nila? Baka sinira yung lock ng bintana. Ang sasakyan na dating kulay light brown, ngayon kulay puti na. Hindi pa raw nababago ang engine at chassis number pero ang ilang pang patunay na ito nga ang nakaw na sasakyan. Itinuro mismo ng biktima sa mga pulis. Nakita natin na dinedepaste na or binabago na po ito pong kaanyuan ng sasakyan po ng ating pong biktima. At during our macro etching, napatunayan at nalaman din natin na yun mismo yung sasakyan na hinahanap po or nawawala. Dinakip ang may-ari ng bahay na itinangging nakaw ang sasakyang inabutan ng mga pulis na pinipinturahan sa kanyang garahe. Ang nabanggit po ng ating pong suspect, una ay nakuha niya lang din daw po ito sa ibang tao pero hindi po naniniwala ang inyong PNP HPG para po dyan. Patuloy namin sinisikap na makunan ng panig ang suspect. Maraming anggulo tinitignan po ng inyong PNP HPG. Una dahil kaya binabago yung kaanyuan ito pong sasakyan na maaaring gamitin pa sa anong pang krimen. Ginagamit din namin mostly sa emergency kasi yung ibang kapitbahay namin nakikisakay gano'n. Pang sundo sa mga bata sa paaralan. Nagpapasalamat po ako sa grupo ng HPG sa sobrang effort nila. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. May binubuo ng kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Posible anyang maihain yan sa loob ng 6 na buwan. Pagtitiyak pa ng Ombudsman, susundan ang mga ebidensya kahit umabot pa ito sa Pangulo. Nakatutok si Salima Refran. Sa harap ng mga estudyante, guro at bisita ng UP College of Law BGC, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tinawagan siya ng kanyang brad na si dating House Speaker Martin Romualdez nang maupo siya bilang ombudsman sa gitna ng investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Martin is a fraternity brother. Yes. He entered the fraternity when I was the illustrious fellow. So we have a naturally close relationship. We worked together in Congress. I answered his call once because we respect each other. He talked to me. That was before I assumed office, but after I was appointed. And after that, I didn't talk to him anymore because I have to think clearly about these cases. Lumabas yan sa pagtatanong ng ekonomistang si Winnie Monsod sa isang forum tungkol sa flood control controversy. Well, he was trying to explain his side that he had no hand in many things. But that's all I can remember. I don't really remember the specifics. Of course, he was trying to make a case, his case, that had nothing to do with anything. I mean, we just listen. At so far, sir, kamusta po yung evidence? We're building up something. We're building up something. Hindi na raw nakausap muli ni Remulla si Romualdez na dinawit ni dating Congressman Zaldico sa mga insertion at kickback mula sa budget. Si Romualdez din daw ang nagbanta kay Ko na huwag nang bumalik ng bansa. Sinabi rin noon ng dating security consultant ni Ko na si Orly Gutesa na naghahatid sila ng mali-malitang pera kay Romualdez sa mga bahay nito. So when you think it will be filed
within the year. I mean, not this year, but at least in the next 6 months or 9 months. Oh, yes, ma'am. You think so? Yes, ma'am. I'll hold you to that. Yes, ma'am. Si Remulla, inulit na susundan ng ebidensya kahit saan man ito mapunta. Kahit pa kay Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi ni Ko na nag-utos raw magpasok ng 100 billion peso insertion sa budget. Kahit sino pa po ito. Wala naman tayo magagawa kasi nandiyan na yan eh. Evidence na yan eh. Tsaka we are trying to be as transparent as we can be. Kasi nga, ano na to, this is already an issue close to the hearts of Filipinos. Hindi ko naman kinuha yung opisinang to para magtakip para kahit kanino. Pero sa ngayon, aabot na ba ang mga ebidensya hanggang sa Malacanang? Wala pa akong nakikita sa aking mga mata. Pero kinakailangan, pag-aralan lahat yan. Binunyag din ni Remulla na may investigasyon na sila kay dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Yung kanyang construction company at mga projects, siyempre, yun naman yun eh, di ba? It's not just about flood control, it's about other illegal interests, unlawful interests. 10 contractors o mga dati o kasalukuyang kongresistang may koneksyon sa mga kontratista ang kanilang isinailalim sa motu proprio investigation. People didn't believe that there will be any accountability whatsoever and they were violating the law. Harap-harapan. Kasi nga walang nanguhuli eh. Bawal yan eh. It's a prohibited activity. It's a conflict of interest thing that is found in so many laws on corruption. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Kaugnay sa sinabi ni Ombudsman Remulla na investigasyon, kaugnay kay dating Congressman Aurelio Dong Gonzales Jr., sinabi ni Gonzales na bagaman bukas siya rito, wala siyang alam tungkol sa anumang formal na investigasyon ng Ombudsman laban sa kanya. Ang naalala raw niya ay may ibinasurang kaso noong 2023 kaugnay sa mga parehong proyekto. Dahil daw ito sa kawalan ng merito, mukhaan niyang nirecycle na raw ito na issue. Nagpalipat-lipat man ang tirahan at gumamit ng iba-ibang pangalan, nadaki pa rin ng mga otoridad ang puganting Koreano na nagpupuslit ng shabu sa bansa. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Pagbukas ng pinto sa kondo na ito sa Pasay, Don't move. mabilis na dinakma at pinusasa ng mga ahente ng BI Fugitive Search Unit kasama ang kanilang counterparts na Korean Police, ang Korean national na si Lee Jing-yu. Nakita sa kanyang bahay ang mahigit 1 milyong piso. Ayon sa BIFSU, ilang buwan din ang inabot bago nila natuntun ang pinagtataguan ng high-profile Korean fugitive. Palipat-lipat siya ng lugar at gumamit din siya ng ibang identity or ibang pangalan using a Korean name, pero nung chinek natin sa system ay hindi siya non-existent yung yung pangalan na yon. Isa ito sa mga high value target ng Korea dito sa atin dahil siya ay involved sa Korea sa drug smuggling. Wanted si Lee Jing-yu sa Korea at pasok sa Interpol Red Notice dahil sa pagdadala ng shabu sa kanilang bansa mula rito sa Pilipinas. At ang kanyang ginagawang modus para may pasok sa Korea ang kontrabando. Yung ibang drugs ay pinapasok sa mga suwelas ng sapatos or sa mga kaunting spasyo ng maleta. Kasi nga, yung methamphetamine or yung shabu sa Korea ay napakataas ng street value. Matagal niya nang ginagawa sa Laos yung kanyang activity. At nung medyo mainit na nga sa Laos, ay pumunta na siya dito sa Pilipinas at dito niya pinagpatuloy yung kanyang drug smuggling activity. Walang pahayag ang dayuhan na nakakulong na sa detention facility ng immigration sa Bicutan. Nakikipag-ugnayan tayo sa PDEA upang malaman kung may connection siya dito, yung drug trade niya dito sa mga local syndicates natin upang bago natin siya maipa-deport ay malaman natin kung may kailangan siyang panagutan din dito sa atin na krimen sa Pilipinas bago natin siya ibalik sa Korea. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.
Nagtala ng mahigit 88 million pesos na net worth nitong 2024 si Vice President Sara Duterte. Umakyat yan ng mahigit 1,100% mula noong 2007 base sa paghimay ng GMA Integrated News sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nakatutok si Maki Pulido. Sa pagsilip ng GMA Integrated News Research sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte, makikitang paglaki ng kanyang net worth mula nang una siyang pumasok sa politika hanggang nitong nakaraang taon. Mahigit 1,120% na pagtaas yan sa loob ng 17 taon. 2007, unang pumasok sa politika si Vice President Sara Duterte nang mahalal bilang Vice Mayor ng Davao City. Sa kanyang Statement of Assets and Liabilities o SALN noon, nagdeklara siya ng real properties na nasa mahigit 3.7 million pesos, kabilang ang ilang lupa sa Davao City at condo sa Quezon City. Meron din siya noong personal properties na mahigit 5.4 million pesos at utang na nasa 2 million pesos. Kaya ang kanyang net worth noon lumalabas na nasa mahigit 7.2 million pesos. Nang maging mayor ng Davao City noong 2010, ang kanyang net worth umakyat sa mahigit 16.2 million pesos. Base yan sa dineklara niyang real properties na mahigit 10.8 million pesos, personal properties na mahigit 10.7 million pesos at liabilities na mahigit 5 milyong piso. Hindi sumabak sa politika si VP Sara noong 2013 pero muling nahalal na mayor ng Davao City noong 2016. Walang hawak na kopya ng SALN ni Duterte ang GMA Integrated News Research mula 2016 hanggang 2021. Nang mahalal na vice-presidente noong 2022, ang kanyang net worth nasa mahigit 71 million pesos na. Kabilang dito ang mahigit 50 million pesos na lupain, house and lot at condo unit sa pangalan niya at ng asawang si Attorney Manasseh Carpio at kanilang mga anak. Meron din siyang personal properties na mahigit 23.8 million at mahigit 3.7 million pesos na liabilities. Sa huli niyang SALN nitong 2024, nasa mahigit 88.5 million na ang kanyang net worth. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! As a gift sa sacrifice and love ng kanyang misis na si Melissa, niregaluhan siya ni Rocco Nacino ng maternity shoot sa Korea. At natanong din namin si Rocco kung may pag-asa bang mapanood muli si Akil sa Encantadia Chronicles Sangre. Makichika kay Nelson Canlas. Kahit may kalamigan ang autumn sa Korea, dama pa rin ang warmth at K-drama feels ng maternity shoot ni Rocco Nacino, Melissa Gohing at anak nilang si Easy to welcome the new addition to their growing family a few months from now. Special kasi ito yung iniregalo ko sa asawa ko na maternity shoot. At, ito ba yung push gift? Para iba pa ate yung push gift eh. Pag-ipunan. But last trip na rin ng anak namin bilang only child. Oo, bilang iho, no? Oo. At darating na yung second sa March eh. Surprising lang na, yun nga, wow, nakabuo kami. Kasi nagkaroon ng Pico si Mel eh. And very open naman siya about that. Na nahirapan kami makabuo noon. So, nung naayos naman at akala namin, ito na naman tayo. Pico's problem naman. Pero surprisingly, kung anong pinlano namin, nangyari. Sa pagpapatuloy ng sit-down interview ko kay Rocco at Sanya Lopez sa GMA Integrated News Interviews, nagbahagi si Rocco ng kanyang saloobin tungkol sa kanyang role sa Encantadia Chronicles Sangre. Na-touch din ako, Nelson, nung namatay yung character ko, si Akil. Ang daming nasaktan, masasaktan sila. Hindi, ikaw ba, were you ready to let go of Akil that time? I respected the decision. No, personally. Personally? Oo. Gusto ko pa. Oh. Gusto ko pa mag-akil. Gusto ko pa mag-akil. Isa siyang moment sa buhay ko na hindi ko makakalimutan. Sinasabi ng mga tao, baka naman pwede magkita si Akil at si Danaya. At si Gaya kasi umalis eh. Gusto niyang makita ang nanay niya ulit eh. So, andun si Akil sa Devas. At may possibility pa? Hindi natin alam. Alam natin It's fantasy. Encantadia, anything is possible.
Kahit mag-iisang buwan nang tapos ang Halloween, muling bubuksan ng GMA Pictures at GMA Public Affairs ang spooky season via the horror film KMJS Gabi ng Lagim, the movie. At dahil napag-uusapan ang mga katatakutan, nag-share si Rocco ng di malilimutang karanasan na hanggang ngayon ay nagpapatindig pa rin daw ng kanyang balahibo. Iba na yung pakiramdam ko. Tapos may bumulong sa akin. Nico kasi tawag sa akin sa bahay. Nico! Pag ganun ko, may mukha ng bata. Hoy! Tapos tumaklo ba akong gano'n? Ilang taon ka noon? 13, naalala ko. So may malay na ako noon. So yun yung only time na nakaranas ako ng experience, kumbaga. Nakatulog na akong napawis-pawis. Medyo personal na yung kwento, pero may nakita nga akong bata na hanggang ngayon naalala ko pa rin itsura niya. Mapapanood na ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie sa mga sinihan sa November 26. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa impounding station ang bagsak ng 7 luxury vehicle na nabistong hindi rehistrado. Isa rito, ang sports car na improvised pa ang plaka. Ayon sa social media post ng nagkilalang may-ari, nakalimutan lang umano niyang iparehistro. Nakatutok si June Veneracion. Pwede po makita sa driver's license sa kawan sila. Permit na po. Napasugod ang mga Tagalan Transportation Office at PNP Highway Patrol Group sa isang gas station sa NLEX Lunes ng gabi dahil may nagtip na maraming nakaparadang luxury vehicle sa mga oras na yun. Bro, ganito gawin nyo. Ipunin lahat ng tao, driver, para hindi tayo merapan. May sports car na improvised plate lang ang nakakabit. Boy, driver nito. Top secret na. Ang ending, 7 luxury vehicle kabilang ang isang Ferrari ang na-impound. Karamihan daw sa mga ito ay hindi rehistrado. Ang kanila pong profile almost mga businessman and mga private individuals. Kaya tinitignan din talaga nila ng PNP HPG kung ito po ba'y dumaan din sa tamang proseso bago nila na-acquire. Ito po mga nahuli po ng PNP HPG at LTO. Sabi ng HPG, kailangang maiparehistro ng mga may-ari ang kanilang mga sasakyan bago nila makuha muli. They are facing doon po sa mga charges po natin, most especially yung reckless driving kasi nga they are driving luxury cars na unregistered. At yun nga po, sila po ay natikita naman. Sa social media post ng isa sa mga nagpakilalang may-ari ng mga na-impound na sasakyan, nagpunta raw siya sa opisina ng LTO at sinabing nakalimutan niya lang magparehistro na wala rin daw sa kanyang isip na tanggalin ang improvised plate. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Hinimay rin ng GMA Integrated News ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN nina Ombudsman Jesus Crispin Remulla at sinundan niyang sina Samuel Martires at Conchita Carpio Morales. Nakatutok si Salima Refran. Sa kanyang entry, SALN ang pumasok bilang ombudsman nitong Oktubre na nakuha ng GMA Integrated News Research. Nasa mahigit 441.7 million ang kabuuang net worth ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Malaking bahagi ng kanyang assets mula sa 300 million na minana niya sa amang si dating Cavite Governor Juanito Remulla. 83 million ang halaga ng kanyang real properties na karamihan mga bahay at lupa sa Cavite, Las Piñas, Makati at Baguio. 52 million naman ang halaga ng kanyang mga sasakyan. Nilista rin ni Remulla na may stock siya. May pagkakautang siyang 300,000. Sinilip din ng GMA Integrated News Research ang mga SALN ni Remulla noong panahong una siyang naging congressman. Taong 2005, isang taon matapos mahalal, ang dineklara niyang net worth nasa 20.6 million pesos. Pagtaas siya na mahigit 2,041% sa loob ng 20 taon kung ikukumpara sa kanyang net worth ngayon. Tiningnan din ng GMA Integrated News Research ang mga SALN ng mga ombudsman na nauna kay Remulla, sina Samuel Martires at Conchita Carpio Morales, na parehong naging Supreme Court Associate Justice bago naging ombudsman. Pero tanging mga SALN lamang noong nakaupo na sila bilang ombudsman ang aming nakuha. Ang pinalitan ni Remulla na si Martires ang naglagay ng restrictions noon sa pagsasapubliko ng mga SALN. Ang kanyang net worth nang magtapos ang termino noong Hulyo nasa 78 million.
48 million na dineklarang cash on hand, bank deposits, bonds at mutual funds ni Martires. Meron din siyang corporate shares na 23 million na kanyang dineklarang inheritance. Nagkakahalaga naman ng 1.5 million ang kanyang mga bahay at lupa sa Quezon City, Rizal, Baguio City at sa Samar. Walang pagkakautang si Martires ng magretiro. Ang kanyang huling net worth mas mataas sa mahigit 36 million kumpara noong umupo siya sa pwesto noong 2018 o mahigit 87% increase sa loob ng 7 taon. Si Carpio Morales nagtapos ang termino noong 2018 na may net worth na 80 million. Malaking bahagi nito, 54 million ay cash on hand, investments, pension at retirement benefits. Nasa mahigit 19 million ang real properties ni Carpio Morales, karamihan mga condo units sa Taguig, Makati, Maynila at Baguio City. Walang nilistang utang si Carpio Morales ng magretiro. Kung ikukumpara sa kanyang salin ng umupo bilang ombudsman, lumago ang kanyang net worth na mahigit 96% sa loob ng 7 taon. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Pumupa na ang baha sa ilang lugar sa Cebu City pero panibagong dagok ang tumataas na kaso ng leptospirosis na umabot na sa 23. Paalala ng mga doktor, agad magpatingin kung lumusong sa baha. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Nasa ICU sa isang hospital sa Cebu City ang 57 anyos na si Dominador Apaap matapos ma-diagnose ng severe leptospirosis. Ayon sa kanyang pamilya, matapos manalasa ng Bagyong Tino, nilagnat daw ang padre di pamilya. Naibong na lang minamurag for how many days. Maglisod naman siya ginhawa. Nya dili siya ka barog. Walay gusto gihang mga bagtak. Magpatabang siya na mo og barog. Nang tumagal ang lagnat ng 1 linggo, dinala siya sa isang pagamutan at na-discharge matapos ma-diagnose ng pneumonia. Pero lumala pa ang kanyang kalagayan. Mura siya gitakigan o iyang ginhawa ma'am kay dapat siya musagit para naa siya tingog. Ay ka na mo tingog. Dapat siya mo anak para makaginhawa sa tarong ma'am. Hinala ng pamilya, posibleng nakuha nito ang sakit sa naipong tubig papunta sa kanyang pinapasukan bilang isang construction worker. Nitong linggo naman, binawian ng buhay ang 27 anyos na si Jerwin Carl Abiliana. Ayon sa partner nitong si Berna, pina-hospital nila si Jerwin noong November 13 matapos lagnatin. Pero lumala pa rin ang kanyang kondisyon hanggang pumalya umano ang kidney at baga nito. Gikuan na jud sa sir, gignan ako sa doktor nga ikaupat na ko nung tambal tong gihatag para mo pump ang iyang heart. Ikaunom ra kutob kung maabot na gikaunom dito bugto na yun si sir mo to pagkuan na bugto yun siya. Ang Talisay City ang isa sa mga napuruhan ng flash flood mula sa Bagyong Tino. Base sa data ng Cebu Integrated Provincial Health Office, mayroong 23 na kaso ng leptospirosis sa buong lalawigan. Paalala ng mga doktor, inaasahang lilitaw ang mga kaso ng leptospirosis sa mga panahong ito dahil tapos na ang incubation period mula nang magbaha. Gawa sa mga hilanat, tabads uwan, sakit sa lawas. Nakita mo salig ani labi na kumuyelo na ang mata. So, mao ni atong bantayan ng jud. So, we have the signs and symptoms man na kuan mo in the flood waters, then definitely di ta maghuwat-huwat. Kay matambalan man ni. Nananawagan siya sa mga tao na pumunta sa mga health center para mabigyan ng prophylaxis laban sa sakit na galing sa daga at iba pang contaminated environment. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Luan Merondina, nakatutok 24 oras. Truly the limitless star that she is, booked and busy si Julian San Jose ngayong holiday season na pinangunahan ang isang Christmas tree lighting event kagabi. At beyond grateful din si Julie sa mga sumuporta sa kanyang newest single. Makichika kay Aubrey Carampel. Matapos ang ilang linggong blind auditions at battles, it's sing-off's time kung saan magpapasik laban ang top 4 talent ng bawat coaches. Ayon kay Coach Julian San Jose, handang-handa na ang kanyang Jewel Squad, gayon din ang kapwa niya coaches para magbigay ng magandang show na maka-highlight ang talento ng mga bata. Ibang level talaga yung kanilang, yung pagpupursige, tsaka yung, alam mo yung talaga yung hunger nila to be in this
industry, the kids deserve to be known all over the world, not just here. Kasi sobrang grabe, ibang level talaga yung talent nila. Ipinamalas naman ng Limitless Star ang kanyang vocal prowess sa Christmas tree lighting sa Eastwood City kagabi. Ang pagkanta ni Julie ng All I Want for Christmas Is You, sinabayan ng pagpapailaw ng art installations at giant Christmas tree sa open park na disenyo ng visual artist at puppet designer na si Micaela Teodoro. Pinailawan din ang giant dandelions attraction na disenyo naman ng French-Filipino artist na si Olivia Daboville. To conclude the festive night, nagkaroon din ng bonggang fireworks display. It feels great kasi yung parang kumanta ka lang ng mga Christmas songs, talaga mararamdaman mo na kahit busy ka, marami kang ginagawa, like, oh my gosh, like Christmas is really near. Nag-share rin si Julie ng kanyang Christmas wish. Yung matters of the heart, given na yon sa family, health ng family po. Bukod sa world peace, sa lahat ng mga may pinagdadaanan, I'm really praying that, makabangon tayo ulit lahat despite, everything that's happening sa paligid natin, especially in our country. Pero, ang kanyang pansariling hiling. Bigyan ako ni Lord ng maraming lakas, maraming wisdom, para mas makapagsulat pa ako ng mas maraming kanta. Mas focused nga ngayon si Julie sa kanyang music at ang mga album ni Julie. Nasa top 4 ng iTunes Philippines Top Albums Chart. Mas lalo nga raw siyang inspired, lalo ngayon na nasa music producer era si Julie, na recently ay nirelease ang newest self-produced single niya na Simula. It feels liberating and exciting at the same time. Kasi I have, control with everything when it comes to like my music, ganyan. Tsaka meron akong creative freedom. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Muling kinilala ang husay at galing ng mga programa ng GMA Network sa 47th Catholic Mass Media Awards. At nakatutok si Jamie Santos. Wagi ang late-night newscast ng GMA Integrated News na saksi bilang Best News Program sa Catholic Mass Media Awards para ito sa episode sa bisperas ng libing ni Pope Francis noong Abril. Wagi rin ang iba pang programa at personalidad ng GMA Network Incorporated. Best Public Service Program at Best Special Event Coverage ang Kapuso Mo, Jessica Soho para sa Pope Francis, the People's Pope. Best TV Special ang The Atom Arroyo Specials. Nanalo namang Best Comedy Program ang Bubble Gang. Best Drama Series or Program ang Pulang Araw. Habang Best Entertainment Program ang The Voice Kids. Itinanghal namang Best Children ang Youth Program ang I Believe. Wagi rin ang mga programa ng Super Radio DZBB. Best Educational Program ang Pinoy MD sa Double B. Habang Best News Commentary ang Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Ang panata kontra fake news ng GMA Integrated News itinanghal na Best Public Service Digital Ad. Kinilala rin ang Dapat Ganito, Kapuso, Mapagmahal sa Pamilya bilang Best Branded Digital Ad at Best Branded TV Ad. Ginawaran ng special citation ang Biyaheng Totoo para sa Best TV Special Television. At ang For Better or Worse, The Plight of Filipino Farmers After 5 Years of Rice Tarification Law ni na Ana Felicia Bajo at Ted Cordero ng GMA News Online bilang Best Investigative Report Print. Nakakuha rin ng special citation ang Fast Talk with Boy Abunda. Dami Mong Alam, Kuya Kim, Double Weng sa Double B at DZBB Super Serbisyo, Trabaho at Negosyo. Ganon din ang Dapat Ganito, Kapuso, Makadiyos. Pinangunahan ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula ang 47th Catholic Mass Media Awards. Binigyang diin niya ang mahalagang papel ng media sa pagbuhay ng budhi ng lipunan at sa paghahatid ng katotohanan. The prophetic call of the 47th Catholic Mass Media Awards is for media practitioners to help in recovering
our individual and collective conscience. Let us learn to enter our Buddhi once again. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Damang-dama na ang Kapaskuhan sa Binangonan, Rizal, kung saan pinailawan ang 40 talampakang Christmas tree. Ang kanilang ipinagmamalaki ng Christmas tree, yari sa recycled materials, katulad ng water container, plastic bottle at takip nito. Dahil isa sa pangunahing pangkabuhayan sa bayan, ang pangingisda sa lawa, tampok ding disenyo ang mga lumang lambat at mga isdang ginawa sa sirang CD, plastic na kubyertos, straw na soft drinks at sirang computer parts. May petroglyphs din na yari sa kapirasong plywood na minolde gamit ang putik at semento at inukit na mistulang sinaunang tao sa Binangonan. Hindi rin problema kung magugutom o maghahanap ng panregalo dahil may night market. Sugatan ng isang motorcycle rider at kanyang angkas matapos nilang makabanggaan ng isang SUV sa Quezon City. Kwento ng isang saksi, wala pang helmet ang driver ng motorsiklo. Nakatutok si James Agustin. Galing sa U-turn slot ang isang motorsiklo sa bahaging ito ng Quezon Avenue sa Quezon City pasado alas 11:30 kagabi. Nang bigla nitong nakabanggaan ng isang paparating na SUV. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kita na sinubukan pang iwasan ng SUV ang motorsiklo. Tumilapon ang dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo. Ang 33 anyos sa rider inabutan ng mga rescuer na nakahiga sa kalsada. Sugatan ang kanyang mukha. May mga sugat naman sa tuhod, siko at kamay. Ang 32 anyos na angkas. Sumama po siya sa may sasakyan, saka po sumimplang. Nakainom po yung driver ng motor, walang helmet. Sa imbestigasyon, nag-U-turn ng motorsiklo mula sa westbound lane ng Quezon Avenue. Ang SUV naman galing sa Welcome Rotonda at binabagtas ang eastbound lane ng kalsada. Ayon sa driver ng SUV, pauwi na siya nang mangyari ang aksidente. Since U-turn to, papunta siya dito. Instead na papunta dito, padiretso siya papunta dito. So nung bumubusina na ako, tinuloy niya pa rin. Yung isa niyang kasama, tumalon. Ito naman, di ko sure kung sa bumper o sa gulong tumama. Isinugod sa ospital ang mga nasugatang sakay ng motorsiklo. Bahagyang nagdulot ng traffic sa lugar ang aksidente. Patuloy ang imbestigasyon ng QCPD Traffic Sector 4. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Nakaranas ng pagbaha at landslide ang ilang bahagi ng bansa. Sa Digos City, Davao del Sur, stranded ang ilang motorista sa barangay Kapatagan dahil sa binahang bahagi ng kalsada. Kwento ng mga residente, umapaw at rumagasa ang tubig sa sapa kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Humambalang naman sa kalsada sa Pagudpud, Ilocos Norte, ang malalaking bato na may kasamang punong kahoy dahil sa masamang panahon. Nalubog din sa baha ang ilang bahagi ng Tuguegarao City dahil sa halos tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Ayon po sa Pag-asa, posibleng maulit ang mga pag-ulan sa ilang lugar bukas dahil pa rin sa Intertropical Convergence Zone, shear line, amihan at easterlies. Base po sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas ng umaga sa extreme northern at northern Luzon, Quezon Province, Mimaropa at Samar Provinces. Mas marami ng uulanin sa hapon sa Visayas at Mindanao. May matitinding buhos sa northern Luzon kaya maging alerto pa rin sa baha o landslide. Sa Metro Manila, may tsansa pa rin ng localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. Sugatan matapos pagbabarili ng isang lalaki sa Quezon City. Onsehan sa iligal na droga ang isang tinitignang anggulo sa krimen. Nakatutok si James Agustin. Sunod-sunod na pinaputukan ng motorcycle rider ang isang lalaki sa Barangay Salvacion sa Quezon City. Ang kanyang target nagawa pa makatakbo kahit may mga tama na ng bala. Habang yung biktima ay nakaupo sa kanyang electric bike, dumating yung suspect at minanmanan po siya at tinignan kung siya talaga yung target niya. At nang sigurado na yung suspect na siya na ngayon, umikot ang suspect at pinagbabaril tong biktima ng 9 na beses. Nagpapagaling pa ang 23 anyos na biktima
na nagtamo ng 3 tama ng bala ng baril sa tagiliran. Sa follow-up operation ng pulisya sa barangay Pasong Putik, naaresto ang 33 anyos sa sospek habang nagbabacktrack na makakuha ng CCTV ang mga operatiba ng Laloma Police Station. Nakita nilang lumabas yung suspect na may dalang baril nakasukbit at nang magpakilala silang pulis, bigla naman tong tinutukan sila, doon na po sila nagpagbuno at naresto na yung suspect. Nakuha mula sa sospek ang isang baril na kargado ng mga bala. Isinailalim ito sa ballistics examination para matukoy kung ito ang ginamit sa pamamaril sa biktima. Ayon sa pulisya, onsehan sa iligal na droga ang motibo sa krimen. Sa investigasyon, lumalabas po ito na drug-related. Na-estapa po ng biktima yung may-ari ng droga. Hindi niya po ito nabayaran. Parami na po siyang utang. At inutusan yung suspect na patayin itong biktima. Dati nang nakasuhan ang suspect kaugnay sa child abuse, iligal na droga at pagpatay na dinidinig pa ng korte. Ngayon, maharap naman siya sa mga reklamong frustrated homicide, direct assault, resistance and disobedience to a person in authority, at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. No-comment na lang po ako ron. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Kung hindi man kulang, wala talagang nagawa ng mga proyektong farm-to-market roads sa Davao Occidental na dapat ay matagal nang tapos. Ayon sa Agriculture Department, pondo nila ang ginamit sa mga proyekto pero DPWH ang implementing agency. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa inspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Davao Occidental noong isang buwan, nagulat siya sa kanyang nadiskubre. May mga farm-to-market roads na ginagawa pa kahit dapat ay natapos na noong 2021 pa. 3 days ago, isang araw lang. Dapat kasi 2021 pa tapos eh. 4 na taon nilang hindi ginawa. Dapat nakolekta na nila pera. Sa inilabas ngayong audit report ng Department of Agriculture, lumabas na 8 farm-to-market roads sa probinsya ang binansagang missing. 100 milyong piso ang halaga ng mga proyekto na pinondohan noon pang 2021 hanggang 2023 at dapat ay matagal nang tapos. 4 sa proyekto ang may bahagyang nagawa, pero may 4 ding wala talagang accomplishment mula sa simula. May gumagalaw. Ibig sabihin, may nagtatrabaho. When in fact, these projects were funded 2021-2023, where the budget has already lapsed. Pilit na hinahabol talaga para hindi makita na may problema. Ang tanong doon, anong pondo ang ginamit? Sinong contractor? The same contractor pa rin ba? So we don't know. Kabilang sa mga proyektong may bahagyang nagawa ang pagsesemento ng National Highway sa Barangay Sanghay sa bayan ng Malita, Davao Occidental na 12 million pesos. Ang kontraktor nito, kumpanyang pagmamay-ari ng mag-asawang kontratistang sina Curly at Sara Diskaya, ang Great Pacific Builders and General Contractors. Ang 13 million peso na pagsesemento rin sa ilalim ng kontraktor na John Marie Construction Service, 15 million pesos sa ilalim ng Dicem Construction and Supply. At ang 12 million pesos na concreting sa ilalim ng HVC sa Guitarius. Ang 4 na proyekto naman na walang nagawa kahit ano, pareho rin ng mga contractors. Ang John Marie Construction Services, Dicem Construction and Supply at HVC sa Guitarius. Lahat ng possible cases, idadaan yan sa ICI. So isasubmit yung report. Dapat managot talaga yung may pagkakasala dun. Ayon sa DA, pondo ng kagawaran ng ginamit sa naturang mga proyekto. Pero Department of Public Works and Highways ang implementing agency. Nasa kanila na yung pondo eh. So in terms of liability, walang liability si DA kasi hindi siya part doon sa kailangan pumirma para ma-release ang payment doon sa contractor kasi we are not party to the contract. Hinihinga namin ng pahayag ang mga nabanggit na contractor pati ang DPWH. Ayon sa DA, naisumiti na sa Office of the President ang resulta ng investigasyon ng Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering. Bukod dito, nagsasagawa rin daw ng hiwalay na investigasyon ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng kanilang Internal Audit Service at sa pakikipagtulungan ng Inspectorate and Enforcement Office. Para maiwasan na mangyari ulit ito, pinag-aaralan raw kung maaaring ang DA na ang mag-implement ng mga farm-to-market roads simula sa susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Magsasagawa ng legal na aksyon si Attorney Petchy Espera
laban sa gumamit ng kanyang pangalan sa affidavit ng testigong si Orly Guteza. Kaugnay po yan sa flood control issue. Sa isang pahayag, sinabi ni Espera na determinado siyang depensahan hindi lamang ang kanyang pangalan, kundi pati ang integridad ng notarial practice. Ito'y para rin siguruhin na mapanagot ang paulit-ulit na di tamang gumagamit ng mga falsipikadong dokumento sa mga official proceedings. Sabi ni Attorney Espera, ang affidavit na pinresinta sa Senado ng lumutang na testigo na si Guteza ay natagpo ang pineke at pinagmukha lang na siya ang nagnotaryo nito. Pagkatapos ito, isa na naman daw pineking dokumento ang ipinresinta sa Senado ng kaparehong individual na itinuturing na haligi ng Senado. Hindi niya pinangalanan kung sino ito. Tila pattern daw ito ng pagsisinungaling at paggamit ng mga pekeng dokumento sa Senado. Noon, isla itong pinagdadalhan ng mga may ketong o leprosy at tinawag na Island of the Living Dead. Pero ngayon, buhay na buhay ang isla ng Culion, Palawan bilang isang dinarayong heritage site. At nakatutok si Oscar Oida. Ang malaparaisong isla ng Culion, Palawan. Sinong mag-aakala na minsan itong tinawag na Island of the Living Dead? 1900s nang makilala ang Culion Island bilang pinakamalaking leper colony o komunidad ng may ketong sa buong mundo. Dito dinadala ang libo-libong Pilipinong may ketong, isang sakit na walang lunas noon. Higit 16,000 pasyente ang dinala rito, karamihan sa kanila sa apilitang hiniwalay sa kanilang pamilya. Pero matapos ang dekada ng gamutan at pananaliksik, taong 2006, tuluyang idineklara ng World Health Organization na leprosy-free ang Culion. Kaya ang dating isla ng pagdurusa, ngayon, isla na ng pag-asa. Yan ang ipinadarama sa mga bumibisita roon gaya ni Shane Funcion. When you visit Culion, first talaga pupunta ka doon because of the heritage sites. Kung sabihin mo na Philippines is beyond beaches, Culion is like really a proof of that. Ang madilim na nakaraan, naging heritage sites at may walking tour para sa mga nais maglibot. Yun po yung injection clinic. Diyan sila tinuturukan ng kanilang gamot. 1997 nang itayo ang Culion Museum kung saan bawat sulok may hatid na kwentong kanilang pinagdaanan. Even their family, they consider them as dead. Kaya nabansagan tayo na rin Island of the Living Dead. Okay? Matapos balikan ang masalimuot na nakaraan, naghihintay naman ang mga underrated beaches ng isla. Nais ng lokal na pamahalaan na makilala rin sila bilang lugar na babalik-balikan at bilang minsang tapunan ng may sakit. It's not for everyone, but kung pupunta ka talaga and you will experience that tour, it's a different travel experience. It's a meaningful experience. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Muling nakakuha ang pulisya ng mga buto ng tao at mga damit sa Taal Lake. Mahigit 50 piraso ng buto at damit ang na-recover ng PNP CIDG-4A sa pagpapatuloy ngayong buwan ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Nitong Lunes, 6 na piraso ng hinihinalang buto rin ng tao ang nakuha ng mga otoridad sa pagsisid nila sa Taal Lake. Samantala, tapos na ang cross-examination sa isang opisyal ng Philippine National Police na testigo ng prosekusyon. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang parehong kampo ng prosekusyon at depensa. Nakatakdang magkaroon ulit ng pagdinig sa kaso sa susunod na buwan. Nagpahayag ng suporta sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang Northern Luzon Alliance sa Kamara. Ang alyansa ay binubuo ng 40 mambabatas mula sa Regions 1, 2 at Cordillera Administrative Region. Kabilang sa mga nakapirma rito, sina Speaker Faustino D. III at Majority Leader Sandro Marcos. Sa kanilang inilabas na manifesto, nagpahayag sila ng hindi natitinag na suporta sa Pangulo at sa kanyang administrasyon at kanilang buong commitment sa pagpapasa ng batas na naaayon sa kanyang national agenda.
Self-discovery while enjoying life ang focus ni Jillian Ward na isa sa mga bida ng KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Pero may time kaya siya for love? Lalot, may mga tagahanga gaya ni bagong sparkle artist Eman Baco sa Pacquiao na umaming crush niya ang kapuso star of the new gen. Ang mensahe sa kanya ni Jillian, alamin sa chika ni Nelson Canlas. No stone left unturned para kay Jillian Ward pagdating sa mga possibilities sa personal life at sa career. Lahat gustong subukan at bibihira ang kanyang tatanggihan. Sa ganitong paraan, mas marami raw siyang gustong madiscover sa sarili and life itself. Tulad na lang ng hiling ng maraming fans na maging house guest siya sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Game daw si Jill kahit pa housemate ngayon ang kapwa kapuso young star na si Sofia Pablo. Matatandaan na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng dalawa. Gusto ko din po, pag-iisipan ko, mag-aaral muna ako magluto. Para naman may ambag po ko dun sa bahay ni Kuya. If ever man po na maging house guest ako, syempre gusto ko na meron po akong magawa for the teens. Wala ka bang Ganyan. iiwasan doon? Knowing na, of course, kilala mo ang mga nandun sa loob. Wala po. And siguro iiwasan ko lang yung matulog ng mahaba dun sa bahay ni Kuya kasi bawal na. Recently, maraming fans ang kinilig dahil nabanggit ng bagong sparkle artist na si Eman Baco sa Pacquiao na crush niya si Jillian at gustong ma-meet ng young boxer ang kapuso star of the new gen. Nakita ko po siya sa Instagram ko na nagla-like siya. So, na-appreciate ko naman. Tapos hindi kanya pinapollow? Finalo niya po ako. Pinalo niya? Okay. Finalo niya po muna ako. Tapos ayun, Teka finalo muna, Jill, ba ko siya? pinalo mo ba? Finalo ba ko? Napapanood ko din po yung mga TikToks tungkol sa kanya na he's very godly, he's very nice. So, May message ka para kay Eman. welcome to Sparkle, welcome to GMA. And I pray na hindi ka magbago. I pray po na he stays true to himself, very godly, and may God bless him always. And sabi niya, sana magkita kami soon. So, ayun, I hope to see you soon din. Bibida si Jillian sa isa sa mga istorya sa GMA Pictures and GMA Public Affairs horror offering na KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Sa episode na Sanib, kung saan kasama niya sina Epi Quezon, Martin Del Rosario at Therese Malvar. Siguradong mararamdaman daw ang takot dahil sinushoot pa lang nila ang pelikula. Kakaibang kilabot na raw ang bumalot sa set. Baka ino-overthink ko siya or baka, ayun nga po, anxious lang ako. Hindi ko po alam eh. Basta, naramdaman ko po siya. Tapos, ayun, weird lang po. Paano brush off itong feeling na ito? Kumain na lang ako, tapos music. Ganun po kasi ako pag kunwari may problem or may pinagdadaan po ko whatever. Or ganun, natakot ako, ganun. Wala, kakain na lang po ako. So, music ako. Kaya, tapos medyo okay naman po ako. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Webes. Mga kapuso, 35 araw na lamang, Pasko na. Ako si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.